Magsiluhod po ang lahat bilang tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katawan at mahal na Apo kong Chigi. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat kay Senyor. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Yaon ang sa tuwinang pinababatid sa mga anak niya. Upang tuwirang madamat damhin siya at patuloy siyang kilalanit magpapakilala siya. Ang buhay ay pahiram lamang, ang mga bagay ay gayon din. Subalit sinong habang magpapahalaga at bibigyang kabuluhan, yaong buhay na pahiram, higit ang amang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nangangailangan ka ng tubig para mandilig o maidilig sa iyong bukid, kung walang makukuha ka sa sangka, sa ilog na padadatalin, na padadaluyin mula sa dam, kay hirap, saan ka nalang aasa? Sa ulan at hamog. At kung mahina-hina ang loob mo, isipin mo na wala ka nang aanihin. Ngunit kung tapat ang pananalig at pananampalataya mo, naroon pa rin ang pag-asa, sapagkat ang Diyos Ama ang nagpapabunga ng mga laman na pinasibol at pinatubo niya. Kaya naman, ang mga anak niya ay walang dapat maging ganap na makamtan sila, kundi ang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananalig ay bumubuhay ng pag-asa. Gayon din naman sa taong natitigangan na, nadidehydrates na ang sinasabi ng tao. Dehydration na ekayan, hindi na ekayan mamamatay, mabubuhay. Ngunit, kung minsan wala mang ginawa, nabuhay. Saan nagmumula ang tubig? Paanong sumibol ang tubig? Paanong nakapasibol sa katawan ng tao ang tubig? At doon dapat nakatuon ang isip ng tao. Doon dapat nagninilay ang tao. Maraming pamamaraan ng Ama na di pamamaraan ng tao. Maraming magagawa siya na di magagawa ng tao. Marami siyang maibibigay na kaiba sa tao. Ang maibibigay niya, yaong mga imposible na hindi kaya ng tao. Kaya't kung tuwirang makikilala lamang siya, tuwiran niyang mapapatotohanan, anak na minamahal niya, itong sa tuwinang paalala. Bakit ka mababahala kung ako'y ama mo nga, na tinanggap mo, kinilala, at sinasa puso mo'y ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa isip sumisibol ang salita, sa bibig niluluwal ang bawat kataga. Sa puso nagmumula ang pandama, kung magagalit at matutuwa, kung nasisiyahan at nagagala. Sa balat mararamdaman kung ito'y mahapdi, dili kaya ay may sugat na kumikirot.
Ngunit paano kaya ang amang sinasaktan sa tuwina ng mga anak niya? Sino kayang makadarama sa kanya? Samantalang di siya nakikita at di naaalala ng mga nananakit ng damdamin niya. O mga minamahal ko, damhin ninyo ang kalooban niya at madarama niyong mapagmahal siya. Kilalanin niyo tanggapin patototohanan niyang buhay siya. Usigin man kayo sa mga ginagawa niyong mabuti kung siya naman ang kinikilala at tinatanggap niyo, di kaya siya pa rin ang tagapagtanggol niyo? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, walang mali, walang humpay ang paghahandog niyang totoo sa mga anak niya. Ilan kaya ang maghahandog ng tapat para naman sa kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang nagnanasang tupdin at gawin ang kalooban niya at patuloy damhin yaong siya nga sa buhay nila. O aking mga minamahal, pagnilayan at pagbulayan nyo, yaong saki tinuran sa inyo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mula kay Marcos. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga lagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ilang beses na ba itong babasahin sa inyo at nabasa na? Ngunit bakit baga paulit-ulit na binabasa pa rin sa inyo ito? Ganang pagkatao ang binabasa at nagbabasa, ay binabasa naman para lamang sa inyo. Ngunit ganang hindi nyo nakikita. Di namat din marapat basahin, ngunit aking ginagawa pa rin, upang inyong mapatotohanan. Ang bawat kong binabaybay sa inyo ay nauna na't nawika na. Sinususugan ko na lamang, inuulat at dinaratal ko ng kapahayagan. Ilan kaya naman ang magiging ganap sa pagninilay at pagbubulay? Ilan kaya magtatanto sa lahat ng aking tinuturan? Ilan kaya ang magnanasang ito'y pakinggan? Ilan kaya magnanasang ito'y isabuhay? Mapapalad kayong patuloy na nagmimiti at sa diwa nyo'y kinikintal tinatatak sa puso nyo. Yaong pandamang mabuting mula sa Ama ito, mararamdaman nyo at mababatid nyo, sa inyo'y di nawawalay siya. Sa pamamatnubay at pamamagitan ng Espiritu niya, nakikipagniig, nakikipagtipan, magunita nawa ninyo sa tuwina'y siya'y buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus sa kanya at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sinabi niya. Tumindig ka. Pinatatawag kaniya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong niya sa kanya. Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na. Dahil sa iyong pananalig.
Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Sino nga kaya ang gagawa niyon? At sino ang gagawa nito ngayon? At sa mga susunod pang mga panahon, paano ito tutup din at gagawin ng tao? May gagawa ba ng ganito? Bilang pagkataong nakikita ninyo? Wala ni isa man. Ngunit ang Ama, nakatutupad, nakagagawa siya, nakapagpapakita ng hiwagat himala niya, na hindi nababatid ng maraming anak niya, gamit ay katauhang tulad nila, ngunit sa salita, doon nagmumula sa wika niyang makapangyarihan kapag ang tao'y nagtiwala. Sa pananalig ay nagagaling at gumagaling, napapagaling ang may pagnanasa at ninanasang manalig sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Iba't ibang pamamaraan ang binigay para makapagpagaling. Iba't ibang kaparaanan ang ginagawa kung paano magpagaling. May mga nagpagaling na kung ano-anong pinapatak sa mata. May gumaling naman sa pamamagitan ng ihip lamang. May gumaling naman na sa pamamagitan ng dampi lamang. May gumaling na pamamagitan ng salita lamang. Ngunit ang lahat ng naganap na yan ay hindi tao ang gumanap. Kaya't kung susuriin ng tao, ano nga bang hindi magagawa ng Ama? Bakit hindi malubos na makilala? Bakit hindi lubos kilalanin siya? Bakit nga ba? Ano ang dahilan? Sapagkat pagkatao. Kaya ito ngayon ang tinatala ng Ama sa diwa ng tao, ang makilala at kilalanin siya. Ito ngayon ang pinadadama ng Ama, ang madama at maramdaman siya. Ngunit papaano nga tao ang tanong niya? Kung sa kabila ng aking pangungusap, na nilalahad ko't sa inyo'y naririnig, kayong may pandinig, puso nyo na may di tumatanggap. Ano ang kakamting ganap? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Habang naliligo po ako kanina, ibinabahagi sa akin yung isang alagad na yung mata niya ay namumula. At ito po ang dinatal niya, Constancia. Noong una, ibabalik ko sa iyo ang nakaraan. Isang pinasugo ko na ang matay pulang-pula, namamaga pa siya, ngunit walang pinapatak ako sa iyo, kundi dampi at hangin lamang na nagmumula sa bibig mo. Ano't gumaling siya. Kaya't kung ang hindi naglilingkod naganap yaon sa kanya, ano pa kaya ang isang lingkod na ngayon? Kaya't ang pagtitiwala ay hamon sa pananampalataya. Ngunit habang pinakikibakahan mo yan, sadyang may mga pagsubok ka. Ano ang pagsubok? Marami. May mga tukso, sasabihin sa'yo, ba't di mo papagamot yan? Baka ma-infeksyon, mabulag ka. Mahina-hina ang loob mo, matatangay ka. Ano pa?
Katyaga mo naman, Eka, may pamamaraan naman, Eka, na mas mabilis. Ba't gusto mo pa yung nahihirapan ka? Para bagang kapag nilagyan ng gamot, magic agad magaling na. Ganon ang tao. Napakaraming sinasabi. Ngunit alam nyo ba, mga minamahal ko, kung tunay niyong kilala ang Diyos, hindi kayo makapagsasalita ng gayon. Kung tunay na kayo'y naniniwala na may Diyos at kayo'y nakabukas na ang diwa sa pananampalataya, hindi niyo sususugan ng tuksong panlalait sa kapangyarihan ng Ama, ang Espiritu niya. Kundi magiging kayo rin, masasabi niyo, oo nga, manalig ka. Kung yung bulag mismo, nakakita siya. Wala namang sinabi, kundi lumapit ka. At pagkatapos ay tumindig ka't humayo ka ka't manalig ka, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Walang bagay na nilagay, ni hindi hinawakan ng mata. Bakit napagaling? Bakit gumaling? Ano ngayon ang binubuhay sa inyo sa dakong ito? Hindi lamang ang pag-asa, kundi ang pananampalataya. Hindi lamang ang pananampalataya, kundi ang pananalig pa. Hindi lamang ang pananalig, kundi ang tumanggap ka. Hindi lamang ang tumanggap, yaong katapatan ay mabuhay din sa iyo. Kapag ito'y nagkasama-sama sa iisang katauhan nyo tao, mapapatotohanan nyong hindi bulag, hindi bingi ang Ama nyo. Nakakakita siya ng nagaganap sa lupa, nakaririnig siya ng mga salita ng tao sa lupa, sapagkat siyang lumikha sa mga taong nabubuhay sa lupa. Ngunit sino ang magpapahayag ng ganito? Saan talinong huhugutin ng tao ang ganitong katagha? Kaya nagbaba ng Espiritu ang Ama upang ang Espiritu niyang magturo sa tao upang ihayag ang tama tumpak na nararapat na mula sa Kanya. Ngunit sinong magpapatotoong tatanggap? At sinong makatotohanang tatanggap? Samantalang di nila nakikitang nangungusap. Ito ngayon ang pagsubok sa inyo. Ang pagtiwala ng hindi nyo nakikita, ang paniwala ng hindi nyo nakikita kung paano nyo lubos tatanggapin sa puso't isip nyo. Ngunit, mapalad ka, anak ng Ama, na nagtiwala sa hindi mo nakikita, na naniwala sa hindi mo pa nakita, sapagkat ang Diyos mong di nagpapakita sa iyo at di mo nakikita, sa tuwin ay may magagawa siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yaon ang hiwaga. Yaon ang himala. Bakit nga ba sa dakong ito'y mayroong instant healing na tinatawag? Yung pagdaka karakarakay natanggap niya ang kagalingan niya. Ngunit ang tanong nga, sa lahat ng mga pagdakay nagsigaling, tingnan nga ninyo kung naririto. Walang pinagkaiba sa 10 ketongin. Ang nakaalalang nagbalik ay isa, sapagkat malayo ang lugar niya. Ngunit yung mga taga roon, nakaalala bang magpasalamat man lang sa dakong dambana? Sa templong dapat ay tinunguhan. Sino ang templo ng tahanan ng Ama? At ano ang dambana niya ngayon sa panahon ng Espiritu niya? Kayo mismo ang templo niya, kayo mismo ang dambana niya. Dinadambana niyo ba siya sa puso niyo? Pinatitiran niyo ba siya sa inyong katawan? Nananahan ba siya sa inyong buhay? O mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Alala umbaga, ganang katauhan di mawiwikayaan, ganang pagkatao'y di mababaybay ito, ganang di nyo nasilayan na sambit ko sa inyo, pag nilayan yung totoo, mga dinatal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
Net karameneyahanan. Alala umbaga, paano mo malalamang may bulati diyan sa lugar na yaan kung lupa iyan na walang simento? O walang granite, tiles na tinatawag ng tao ngayon, na kung saan ba nagmula ang mga bagay na ito? Sa linikhari ng Ama. Kaya mayroon kayong tinatawag na iba't iba. Ngunit, sa isipan doon na naitala, sa kamay ito ginawa ng tao sa lupa. Subalit ang isip nyo'y sa kanya pa rin nagmula. Ang utak na pinagmumula ng isip nyo'y siya pa rin ang may likha. Ang mga bagay na nilikha nyo'y sa kanya pa rin nagmula. Ano ngayon ang kulang ng Ama? Bakit di mapagtanto ang nagagawa niya? Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan, magnilay at magbulay kayong may nasang ito'y kamtan. Suriin niyong mainam yaong saki iniluwal, at mapagwawari-wari nyo, ganang pagkatao'y, di nga ang sa inyo'y sa arapan lamang, kundi may kapiling at kasama, na tulad nyong kung tumanggap, makakapiling nyo rin naman, at magiging ganap sa buhay nyo, na may matutupad na mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Alala umbaga, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Subalit ang bawat anak ng Amang kumikilala sa Kanya, walang huli, walang una, lahat may pakinabang sila. Sapagkat ang sino mang sa Kanya'y kumikilala, walang tugot na may magagawa siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kung nabaybay nyo ang mga istorya ng mga apostol, natupad ang tinura ng Panginoong Hesukristo ng wika niya ito. Ang sino mang tapat sa pananampalataya, ang nagawa ko'y magagawa niya. Sapagkat, maaari mong sabihin sa punong ito na bubunutin mo at ilipat mo sa bundok, dili kaya itanim mo man ito sa isang dako, maaring tumubo pa rin ito kapag ginusto ng Ama. Tama baga? Ano ibig kong ituran? Natutupad pa lang salita ng Ama at nagaganap ang mga aral niya sa mga kumikilala, tumatanggap, nagpapatotoong buhay na buhay siya at sa puso nila'y naroon siya. Buhay ba ang Ama? Kapilosopuhan at literal na binabasa. Bubunitin ko nga kahit rin puno na irilipat ko nga sa bundok, tingnan ko kung tutubo. Ano baga ang ibig ituran na gayong salita? Sa pananampalataya mo, pananalig mo, ano man ang gustuhin mo, nasang-ayon sa kalooban ng Ama, gawin mo, din ang kagustuhan niya, magagawa mo ang para sa Kanya. At walang imposibleng ibibigay niya. Mapatutubo niyang lahat ng bagay sapagkat ikaw ay anak niya, na nais niyang patubuin kung anong nais niya. Ngunit, paano mo makikilala ang katapatan niya at katotohanan kung di mo pinakikita sa kanyang katapatan mo? O mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katulad mo, ikaw, tumayo ka nga. Dumiretso ka. Diinan mo nga ang tiyan mo. Idikdik mo nga ang ganyan ng kamay mo. Iganyan mo pa nga. May matigas ba? May masakit ba?
Paano nawala iyon? Binombahan ba para madurog? O kaya ay sinaksak para lumuwal at dumurog? Paano nadurog yun? Yun ang hiwaga. Yaon ang himala. Na bakit? Sa ordinaryong tao'y naganap ito. Ikaw pa kayang lingkod? Kung nanaisin ng Ama at loloobin niyang di ka pa mamatay, yan ang inyong pagnilayan. At bulay-bulayin yung lubusan. Ganang pagkataong Konstansya ang pangalan di mawiwik at sasambitin ito sa inyo. Anong patotoo na nakaraan at nakaraan na ay makakaraan pa rin at magdarating pa rin? O tao, magbulay kayo. Magnilay kayo. Maaring mabuhay ang tao kahit anong nasa loob ng katawan nyo. Na maliksit, malakas at masigla kayo. Ngunit wala mang nakatubong palagay nyo'y sakit sa inyo, maaari ding humina't mamatay kayo. Sapagkat ang patotoong hindi taong bumubuhay sa inyo, kundi mismo ang bumuhay, yaong di nyo nakikita. Kaya't ang may pananalig, pag-asa ay dumaratal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, sa kabutihan ng Ama, iba't ibang paraan ay binigay niya. Kung saan ang pananalig mo tao, doon ka at doon siya. Ngunit alalahanin mo sa tuwina, hindi ka mabubuhay kundi siya. Kaya't ilagak mo ang buhay mo, patototohanan niyang siyang nangangalaga sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, noong unang wala pang itinuturo na mga dahon-dahon, sinimulan sa haplos, ihip, tubig, yan lang ang pinanggamot nung panahon na yaon. Hanggang isang araw ay may isang pasyente na ang sakit ay prostate cancer. Ang wika nito ay ooperahan, ang kailangan ay 30,000. 30,000. Ngunit, walang salapi. At ang ayon sa taong ito, na tinuturan kay Konstansya, nalaman ko po itong dakong ito. May nakapagsabi sa akin, kaya ako'y pumarito. At doon idinatal ko kay Konstansya ang mga dahon-dahon. Konstansya, pumikit ka, pakikita ko sa iyo ang mga kaanyuan nila at babaybayin ko ang mga pangalan. Hindi lamang doon ang sakit niya at di lamang din niyaan ang makapagpapagaling, kundi ang pananampalataya niya. Lalong hindi lamang yaon ang gagamutin, loob ng kanyang katawan, kasama na rin maging batot pantog niya. Naroroon na rin makasama ang atay niya, maging lapay at bituka. Sapagkat ang mga katas ng dahon-dahong iyan, yaon ang mag-aampat at magpapahilom, upang do'y dumatal at dumaloy ang kapangyarihan, at iihin niya yaon, at mawala at mapara. O tao, doon nagsimula ang paghatol sa inyo ng dahon-dahon. Ganang kuntsing nakatauhan, walang batid ni anuman. Ngunit ni isa'y walang napahamak at namatay sa dahon-dahon. Sapagkat hindi tao ang humahatol, ngunit tao ang humahatol sa mga naglilingkod. At yan ang patotoo, taong mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Katotohanan ang tinuran ko,
sumainyo ang kapayapaan. Magmahalan kayo at tigibin ng galak ang puso nyo, upang ang lakas ng kaloob ay sumainyo, maparaman lumbay at bigati ninyo. Takot ay maparang, tapang ay manahan, upang malabanan nyo yung buhay na taglay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ngunit, sabi nga po, kung minsan ako mismo nagtatanong, Panginoon, bakit naman hindi mo labis na pinabatid sa akin? O hindi mo tuwirang pinabatid sa akin kung anong marapat pang gawin ng taong yaong para sa kanyang sakit? Na ano pa ang dapat gawin? Ano pa ang dapat kong painom? Ano po ang dahilan? Ako na ang nakakaalam. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa paapon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, purihin niyo ang Ama, kayong mga nakikinabang sa simpleng gamutan, sa simpleng gawain ito. Payak na payak ang gawain ito. Napakapayak. Ikumpara mo ito sa mga gawaing iba. Sa mga mangangaral, sa mga nanggagamot. Napakapayak. Hambing nga sa basahang trapo na pinakamababang uri ng tagapaglinis, ng naglilinis. Ang walis na ititindig, hindi dinadapurak, hindi nilalamutak. Ang daspan hinahawakan, dahan-dahan mo yang. Ngunit ang basahan, nilampaso na ng paa, pumisay kinuskus pa ng kamay, ginidgid pa ang dumi. Pagkatapos ay duming-dumi na, tsaka palang lalaban. Ngunit mapalad ang mga niyuyurakan. At mapapalad ang nililinisan at ang amang lumilinis, sapagkat makakamta nilang tapat at totoo kung paanong paghahari niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karamaneyahana. Nek karamaneyahana. Nek karamaneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Mahiwaga po ba ang Diyos? Ganap po ba ang Diyos? Totoo po. Ganap, tapat, at mahiwaga ang Diyos. Mayroon nga na ginawa siyang hiwaga eh. Hindi ako wala pa akong napagaling isa man. Wala pa silang napagaling. Walang nagpapagaling dito. Hindi sila nakapagbagaling ang mga lagad. Ako'y walang napagaling. Sino nagpagaling? Kaya huwag nyo kaming itaas at parangalan. Ang parangalan at purihin itaas nating patuloy ang Diyos amang mahal. Buhay ba ang Ama? Ngunit salamat sa mga kumikilala at gumagalang sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus bilang Divine Mercy, salamat sa inyong mga gumagalang, nagpapahalaga at nagmamahal. Hindi kami ang minahal nyo, hindi kami ginalang nyo, kundi ang sumasa amin na tinatanggap nyo at kinikilala nyo. At di nyo ito magagawa kung di nyo sila kilala. Sino sila? Sa iisa na tatlo ang pinagmulan bilang isang persona, tatlong persona sa isang Diyos na totoo. Kilala nyo bang lahat iyon? Itaas nyo nga ang kamay nang di pa nakakakilala sa tatlong persona. Ba't tinawag na tatlong persona? Tatlong kaanyuan. Tatlong. Hindi tatlong katauhan dahil isa lang ang nagkatawang tao. Buhay ba ang Ama?
Tatlong kapangyarihan na pinag-isa. Ang kapangyarihan ng Ama at ang kapangyarihan ng Anak sa Espiritong kapangyarihan na pinag-isa. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Oh, kung naniniwala ka sa Ama, naniniwala ka pa sa Anak, hindi kaya napakalakas ng puwersa. At kung lalong naniwala ka sa banal na Espiritu na di mo nakikita, ay napakamakapangyarihan. Kaya, tawa nga kayo, tawa. Eh siya po, kunsing ginawa nyo kami luka-luka. Ang sinasabing tawa, ganyan lang. Pero yung halaka, yun ang hindi tama. Sapagkat luka-luka ka ba, wala ka namang hinahalakakan. Buhay ba nga ma? O ngiti, ngiti, ngiti. Ngiti, ngiti. Yan ang ngiti. Ngiti. Eh, yung ngiting tama, baka ngiting maasin, para kang mukhasin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag natamasa mo't kinamta ng kadakilaan ng Ama, nakakaapaw ng kalooban sa galak. Naramdaman nyo na ba iyan? Naramdaman nyo na ba na sa pamamagitan ng salita niya ay nakapangyarihang ginawa sa tao, nagkaroon ng daloy ng kapangyarihan ng salita niya, ay naganap sa buhay nyo? Sadyang may pinatutupad na gayon ng Ama. Halimbawa, sinabi niya, oh, anak, magtiwala ka, manalig ka, hindi ka pa mamamatay. Manalig ka, magtiwala ka, anak, makakaraos kayo ng maluwalhati, kahit hindi ka masisaryan. Normal. Nagtiwala, pinagtiwala, pinatibay sa paniniwala, naganap. Subalit dun sa hindi nagtitiwalang lubos at di naniniwala, may pag-alinlangan, takot, mamatay. Cesarean. Hindi ko sinisiraan ng paano kumayahayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, wika ng Kristo, wika ng Espiritu, kung di ko ito sasambitin. Ngunit hindi ibig sabihin sisiraan at sinisiraan, kundi pagnilayan ninyo, hindi sinabing huwag kang pasisaryan, kundi niloloob ng Amang may nagaganap na hindi pinatutupad upang mapakita ang kanyang himala, upang mapakita ang kanyang hiwaga. Kaya, sinabi ba sa'yo, may taning ka na? Kung kilala mo ang Ma, lumabat ka. Sasabihin niya, anak, anong pinagkakatakot mo? Eh, kung yung malakas na papatay ko kapag ginusto ko, magagawa ko ring buhayin kahit may taning ka pa. Kapag hindi pa dumadatal ang takda mong tinanguan, may magagawa pa ako sa iyo. Hindi nyo ba alam iyan? Kaya, ano dapat gawin? Manalig, magtiwala, maniwala, nang sa gayon, mapatutuhanan nyo mismo ang Diyos na nangusap noon, nangungusap din ngayon, at mangungusap sa susunod pang mga panahon. Sapagkat hindi niya pinili ang taon noon, at doon lang siya mangungusap. At di niya pipiliin ang taong ito, para ngayon lang siya mangusap, kundi sa buong panahon makapangungusap siya sa lahat. Lamang, tao, kumilala ka't tumanggap. Sa hindi mo nakikita, ngunit sa iyo'y maaring makipagniig at magpadama. Diyos, Espiritu. Diyos na totoo. Banal na Espiritu. Kilalanin mo kung sino at ano ang Diyos mo. Ama't anak, pinagsama, makilala mo tao. Nang madama at makilala mong lubos na may magagawa sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, sadyang ang kahirap isiwalat ang mula sa iyo, sapagkat ang sinisiwalatan mo't hinahayagan mo'y katauhang panglupa ang batid nila. Ngunit ang binabahagi mo'y hindi pang lupa lamang ito, kundi pang sa iyong kaharian upang tamasahin ng marapat. Kung papaano ito'y nahayag mo't iniulat, buksan mo ang marapat na sa iyo'y tumatanggap. Makaunawa silang ganap at patuloy magliwanag, at yaong nasa piling mo na at kapiling na ng Espiritu mo, patuloy na mapanghawakan ang salita at gawa mo, at makapanahan kang totoo
maging templong tahanan mo, yaong katawang binuhay mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Nakaririnig naman po kayo, no? Lahat ba ng tao'y makapagbibigkas ng gayong panalangin? Yan ang patotoo, ang Espiritu Santo ay natuturo ang panalangin sa taong ginagamit niya para iparinig at marinig, para makipagniig at magkaisa ang iisang pinagmulan ng nasa katauhan. Kaya kayong lahat, subukan nga ninyo, damhin nyo nga ngayon ang Ama. Masaya ba kayo? Kung magkagayo't masaya kayo, manalig kayong lalamig ang panahon. Kayo'y pahahanginan nang kayo'y hindi mag-init ang katawan. Buhay ba nga, Ma? 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 Yan ang Ama na kagagawa ng hindi nakikita, may ginagawang di makikita. Ngunit kung hahanapin mo siya, makikilala mong lubos ang gawa niya. Pagpalain kayo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Tingnan nyo nga, oh. Kaya mo lang nalalamang humahangin, gumagalaw ang mga, tumalikod po kayo. Malakas ba ang hangin o mahina? Katamtaman lang malakas naman sa mahina, pero hindi malakas. Buhay ba ang Diyos? Subalit, paano nyo masusuri sa katawan ninyo na malakas ang espiritu nyo at malakas ang pananalig nyo? Paano? Mararamdaman nyo yan. Nararamdaman yan. Kapag naramdaman nyong mahina ang espiritu nyo, humihina ang espiritu nyo, humihina ang pananalig nyo, sumigaw ka na. Huwag kang sumigaw na magalit, kundi, Diyos ko, kahit pasigaw na pabulong, Diyos ko, panahanan mo po ako. Huwag talikdan ako ng iyong espiritu. Kung may sala ako'y patawarin mo, na di nabatid ko sa buhay ko, na yaoy kamalian pala sa isip, sa salita at sa gawa ko. Tingnan mo kundi ikaw mismo makadama. Diyos ko, parang lumiksi na, lumakas ang katawan ko. Lumakas ang espiritu mo! Sapagkat lumiksi ka, lumakas ka. Ngunit sabi mo, Diyos ko, patawarin mo ako. Malakasin mo po ako. Nagkakanda ko, baka na matutumba ka pa. Ay, Diyos ko. Pagkatapos mo nanalangin, gayon ka pa rin. Anong nakamtan mo? Wala. Ibig sabihin, hindi ka narinig. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya, ang panalangin mo, nagpapaikot-ikot lang sa lupa. Walang makapagtawid para mabuksan ang langit at pakinggan ng Ama. Kaya kung paano ka dumulog, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, puro ka Diyos ko. Sino kaya ang tinawag mong Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nararamdaman mo ang nakapakipagnig sa iyo ang Diyos kapag may nadama kang kaiba. Na nung tumindig ka, ba't naiba naramdaman mo? Aba, kanina parang nanlalambot ako ha. Ba't ngayon parang lumakas ako? Aba, kanina parang alingas-ngas ang isip ko, parang litong-lito ako. Ba't ngayon patag na ako? Aba, kanina masakit ang ganito ko, masakit ang ganyan ko. Parang wala akong pag-asa. Aba, parang di ko namamalaya, nawawala siya. Yan ang Diyos. Kumikilos nang hindi nyo alam, hindi nyo nakikita. Ngunit nadarama ng totoo at tapat na anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? May narinig ka ba? May nadama ka ba? Kung magkagayon, nasa sayo siya. Ngunit kung wala kang nadama, wala siya ngayon. Sino ang nasa iyo? Tingnan mo. Makikita mo ba'y sarili mo kung di ka magsasalamin? Damhin mo, mararamdaman mo. Sino? Naagaw ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may makinis na siya. Magagawa ang Ama. Nagpuntungan pa ba kayo? Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Tapos na. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat ako nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga bata, dito na kayo. Meron na kayo. Minamahal, mayroon magandang
Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Huminga nga kayo ng 3 beses na malalim. Manalig kayo, binunot na ng Ama kung ano man ang dapat bunutin dyan. Buhay ba ang Diyos? Oh, 3 suntok nga. Manalig kayo, tinapon na ng Ama lahat ng malas nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, sipa, sipa! Manalig kayo, inalis niya na lahat ng inyong balaki. Buhay ba ang Diyos? O, palakpak, 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 palakpak. Manalig kayo sa ginawa nyo. Narinig ng Ama na habag siya at kayo'y pakinggan nawa niyang lahat. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung alam nyo lang ang sikreto kung paano lumigaya, walang dilit iba ang tanggapin nyo siya sa puso nyo, ang manahan siya sa inyo, at pag nilaya ng mga salita niya, doon walang makapananaig na tukso sa buhay nyo, pagkat mapakalakas ng kapangyarihan ng Ama para suntukin, isipain, itaboy ang sa inyo'y mapang-agaw, mapanlilang, na patuloy lumalapit at patuloy kang kinakarit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sayang, alam mo, swerte ka sa negosyo. Kaya lang, ibang ninegosyo mo eh. Buhay ba ang Diyos? Tingnan ko nga. Naku, talaga nga naman. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Bay, manghuhula pala kasi Apo Kunching. Hindi ako manghuhula, ha? Baka magpahula sila. Yan ang buhay dito sa lupa. Ang Diyos ay mahiwaga, tunay na mapagpala, sa Kanya kayo magtiwala, mayroon siyang magagawa. Pagpalain kayo, halina kayo, may sakit pa ba kayo? Wala pala kayong sakit. Graduation ngayon,